What's up guys? Welcome back to my channel. So ngayon guys, ang ituturo ko sa inyo ay kung paano tayo makakapag-refund sa mga unauthorized na GCash transaction. Lalong-lalo na sa mga iPhone users na ang nabill sa kanila ay sa Apple services. So madalas ko tong nakikita sa mga iOS group na ito yung mga nagiging issue nila. Yung meron silang transaction na payment sa Apple services, tapos hindi naman sila nakasubscribe. Kasi madalas po na nagkakaroon po ng transaction sa mga subscription sa mga application. Pero yung mga ganitong transaction details na unauthorized ay ma-refund natin. So ituturo ko po sa inyo yan, pero bago yon, sasabihin ko muna sa inyo bakit nangyayari yung mga ganitong transaction. So, bago guys mangyari yung unauthorized transaction, ganito muna yung nangyari sa atin. So, ang unang ginawa ko muna ay nag-update ako ng account ko. Kasi guys, gagamitin ko kasi yung Gcrypto. So, naglagay ako ng malaking amount dito, tapos nag-update ako ng account ko. Kasi akala ko magagamit ko agad yung Gcrypto kapag nag-update ka ng information. Pero last Saturday pa yon and ngayon Saturday din. So, 7 days na. Pero ito pa rin yung nakalagay. We are verifying your account. So, ang nangyari kasi dito guys ay na-bypass yung OTP na para sa akin. At ito pa guys yung nangyari. Ang nangyari pa ay nailagay nila yung GCash ko or yung e-wallet ko sa ibang Apple ID. So, ganun guys yung nangyari dito. Kaya nagkaroon ako ng unauthorized transaction na ganito yung nakalagay, Apple Services. So, yun nga, nilagay nila sa ibang Apple ID yung aking GCash. So, para sa akin, possible na inside job yung nangyari dito. Kasi nga, nung nag-update ako ng information, syempre, nagpasa ka na naman ng ID mo, nagpasa ka na naman ng picture mo, at ayun na nga yung nangyari. Na-bypass ako at nagkaroon ng ganitong transaction. Kung titignan nyo, within 1 minute, 1:40 PM, 369, maliit na amount muna yung ginawa nila. And then, ito, 1:41 PM, 2490 naman bigla yung ginawa nilang transaction. So, 2 days ago nangyari ito pagkatapos kong mag-verify ng account kay GCash. Kasi guys, ganito yan eh. Kaya sa akin, hindi talaga nawawala sa isip ko yung possibility na inside job siya. So, ito guys, yun nangyari. Diba? Meron tayong transaction number and reference number. So, dito matatrack natin yung reference number and transaction number na nagamit dito. So, ano ba yung unang-unang step na gagawin natin kapag nangyari sa inyo itong unauthorized na transaction? So, ano ba yung una mong gagawin? Siyempre, punta ka lang sa GCash mo. So, pag nandito ka na sa GCash, punta ka lang dito sa profile. So, pag nandito ka na sa profile, click mo tong help. Yan. So, pag kinlik mo yung help, click mo yung report scam transactions. Tapos niyan, scroll down tayo and click natin itong sa ating spot and report unauthorized transaction or phishing here. So, ayan, click natin yan. Tapos, scroll down tayo ulit. Tapos ito, unrecognized items in transaction history. So, ito, ang gagawin natin dito, click here to ask for help. So, dito guys, ang gagawin nyo dyan ay submit a ticket. So, sa ibaba nito guys, yung mga information na kailangan nyong i-fill up. So, hindi ko na siya ipapakita dahil naka-auto na rin yung fill up dito sa mga forms na to. So, makikita nyo na kasi yung mga email address ko and yung mga registered na information ko. So, hindi ko na ipapakita sa inyo yun. So, dito guys, ang next na transaction natin or yung gagawin natin ay pupunta tayo sa Apple Support. So, ito yan guys. Meron yan sa App Store. Kung wala pa kayo yan, mag-download kayo, Apple Support. Pag andito na kayo sa Apple Support guys, so ito yung itsura ng Apple Support. So, ang gagawin nyo lang dito guys, ay punta lang kayo dito sa ilalim, sa More Products, swipe nyo lang,
At pagkatapos niyan, itong billing and subscription, click nyo lang yan. And subscription and purchases and unrecognized charge. So dito, ayan, finding your best option. So meron tayong view purchase history. Yung view purchase history guys, useless yan ngayon. Kasi nga itong transaction na to ay unrecognized charge siya. Saka isa pa, para makita mo yung mga active subscriptions mo sa Apple ID mo. So pag na-click mo na yung Apple ID mo, punta ka lang dito sa subscription. So dito sa subscription, lalabas po dito yung mga active or inactive subscriptions natin sa Apple ID natin. So pero since ang nangyari nga dito ay unrecognized transaction siya, so wala siya dito. Kasi nga, makikita nyo yung mga subscription ko last year pa. So inactive na yung mga yan. So ang mangyayari dyan, ayan, inactive, wala akong active subscription. So since wala nga akong active subscription, wala akong maipapakita dito sa Apple support. Kaya nga, ang pinili natin ay unrecognized charge. So dito, ang gagawin natin ay pwede tayong mag-call or mag-chat sa Apple support. Ang gagawin nitong call guys ay merong tatawag sa atin. Magre-request tayo ng tatawag sa atin na Apple support at pwede rin tayong mag-chat sa kanila. So ito muna tayo, sa call muna tayo. So click natin yung call. Ayan. So tatakpan ko lang tong ibabaw dahil lalabas yung number natin. Ito, meron tayong call now. And ito, meron tayong date of charge saka amount of charge. Tas where does the charge appear? So yung mga yan, pwedeng fill upan mo na yan, tas click mo na yung call now. Pero ako, ang ginawa ko guys, ay nag-chat muna ako. Kasi ako, ginawa ko, kaya nag-chat muna ako dahil sinend ko muna yung mga screenshots and yung mga transaction history. Dito guys, ang maganda lang dito, kaya nag-request lang din ako kay GCash ng ticket para at least kapag nag-request na tayo ng transaction kay Apple, ay mabilis na a-actionan ni GCash. Kasi guys, para at least aware na sila na merong ganitong report na unrecognized transaction. Anyway guys, dito nga pala sa Apple support, English lang ang language dito kasi nasa ibang bansa yung mga makakausap natin na customer service representative. Anyway guys, yung number ng Apple support, kung gusto nyong rektang kayo ang tatawag sa Apple support, ilalagay ko sa description nitong video na to or sa comment section yung number ng Apple support para makatawag kayo. So ito guys, ano yung mga hihingiin ni Apple kapag tumawag kayo sa kanila? So ang hihingiin ni Apple ay yung transaction number or ito yung tinatawag nila na web order number. Tandaan nyo guys ha, yung reference number, ito yung sa transaction kay GCash. Yung web order number or transaction number, ito yung ibibigay nyo kay Apple. So tinakpan ko lang yan guys. Tinakpan ko lang para hindi na makita dito. Pero ayan yung hihingiin ni Apple dito. At syempre tatanungin nila yung payment to Apple Services Merchant. Kasi pwedeng payment sa iTunes, payment sa App Store, ganyan yung lalabas sa kanila. Kaya mahalaga guys na sabihin nyo talaga yung mismong transaction details. Kung ano yung nakalagay sa transaction details, sasabihin nyo yun. So ganun lang guys, kapag mag-a-apply kayo or mag-a-appeal kayo ng refund sa mga unrecognized charge na nangyari sa inyo within the Apple Services Merchant. So ito guys, ito pa yung isa pang example kapag unrecognized charge nga. So dito sa reportaproblem.apple.com, kapag nag-request ka ng refund, kung sa Apple ID mo lumabas or nag-success yung payment na yon, merong lalabas dyan na purchase. And dito guys, sa settings natin, tapos sa Apple ID, tapos dito sa Media and Purchases, tapos View Account. So dito guys, makikita rin natin yung mga purchase history natin within 90 days. So ito yung purchase history. So makikita nyo na wala akong purchase history. Kaya talagang malinaw siya na unrecognized charge siya at hindi talaga siya lalabas sa reportaproblem.apple.com kasi nga wala naman tayong ginawang transaction na ganito. So ayun lang guys, ganyan lang ang gagawin nyo para ma-refund yung pera sa inyo. At ito yung katunayan na na-refund sa akin
yung dalawang transaction na yan. So, na-refund siya kahapon, May 3, 2024, ng 2:19 p.m. and 2:13 p.m. So, ayan, yung proof na na-refund talaga siya sa akin. So, I hope guys na itong video na to ay nakatulong sa inyo, lalong-lalo na sa mga nakaka-experience ng ganitong issue, yung mga unrecognized transaction sa mga e-wallet nila. Kasi guys, hindi natin talaga maiiwasan yung mga loko-loko na nanghahack ng e-wallet, 'di ba? Hindi talaga natin yan maiiwasan. Talagang problematic yan. At si GCash, walang nagagawa diyan. Hindi ko alam kung bakit walang nagagawa si GCash diyan. Dapat talaga maging doble ingat na lang kayo at lagi kayong pala-check ng transaction nyo, especially kung lagi kayong gumagamit ng mga ganitong e-wallet. So I hope guys na marami kayong natutunan dito and i-share nyo na rin guys itong video na to para mas marami pang makakita at maging aware sa mga ganitong klaseng transaction. So ayun guys, hanggang dito na lang. Thanks for watching. See you on my next video.